Nang yanigin ang Myanmar nitong Biyernes, kasama sa mga gumuho ang condominium building na ito sa Mandalay na malapit sa epicenter ng magnitude 7.7 na lindol. Dito nakatira si Baren Barcelo na nawawala pa rin sa ngayon. Parang naisip ko, hirap na siya sa ilalim ng building na yun. Nawawala rin si Francis Aragon at ang mag-asawang sina Edsel Jess at Alexis Gail Adalid. Lahat silang apat nagtrabahong teacher sa Myanmar at nakatira sa gumuhong Tower D ng 12-story Sky Villa condominium building. Sobrang hirap po kasi may dalawa pa rin kaming anak na maliliit. Ang pamilya naman ng mag-asawang Adalid ilang gabi nang nagpe-prayer vigil Yun na lang natitira sa amin, yung surrender. Ang trust sa Lord. kahapon. Nakita sa guho ang mga gamit na ito ng mag-asawang Edsel at Alexis, pati na ang jacket nila na nakalambitin pa. Dito sila hinanap ng mga kasama nilang Pilipino roon. Sabi ng co-teacher at kaibigan ng mag-asawa, kailangan na ng mga Pilipinong rescuer doon. Kasi mabagal po talaga yung rescue dito. So, mas maigi na mga Pinoy sana. Nagpadala na ang embahada natin sa Myanmar ng isang team sa kondo ng mga nawawalang Pinoy. So kumikilos naman po lahat, ginagawa natin lahat para malaman ang nangyari doon sa apat na Pilipinong unaccounted for. Opo. Handa na rin ang mga gamit at mga Pinoy rescuer na tutulong sa Myanmar. 114 personnel ang ating ipapadala bukas. Tentative date po yan. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH. At kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire Protection at ng Armed Forces of the Philippines. Sana po mas bilisan pa po natin yung aksyon